Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa kung bakit maaring manghina pa rin ang mga nakatatanda kahit sapat ang protina at ang isang pagkain na mas epektibo pa sa itlog para sa mga kalamnan pagkatapos ng edad 60. Kumakain ka ba ng itlog, umiinom ng gatas, o kahit mga protein shake, ngunit nanghihina pa rin, nababawasan ang kalamnan o hirap magkaroon ng enerhiya? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang malusog na routine na ito ay maaaring hindi nakakatulong sa iyong katawan sa paraang inaakala mo at maaaring unti-unting kumakalaban sa iyong lakas pagkatapos ng edad 60? Bilang isang doktor na araw-araw na nakakasalamuha ng mga senior citizen, marami na akong nakitang mga nakatatanda na nawawalan ng muscle mass at kumpiyansa sa sarili kahit na ginagawa nila ang lahat ng tama. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang simpleng pagkain. Isang hamak na buto na tahimik na hinihigitan ng itlog sa lakas ng protina, lalo na para sa mga tumatandang kalamnan. At marami sa mga tao sa Pilipinas at sa ibang bansa ay ngayon pa lamang natutuklasan ang kapangyarihan nito. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at anong oras dyan sa inyo ngayon. Pakishare po sa comments sa ibaba. Palagi kong inaabangan ang inyong mga sagot at kung nakakatulong sa inyo ang ganitong uri ng gabay sa kalusugan, pakipindot ang subscribe button at ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mahahalagang payo na ginawa para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Magsimula na tayo. Maaari nitong baguhin ang pakiramdam ng iyong katawan sa loob lamang ng ilang araw. Bakit ka pa rin maaaring manghina kahit sapat ang kinakaing protina pagkatapos ng edad 60 sa buong bansa? Maraming iginagalang na senior ang nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Doktor, kumakain naman ako ng itlog, isda, gulay, at umiinom pa ng protein powders. Pero nanghihina pa rin ang mga binti ko. Alam ninyo, pagkatapos ng edad 50 may isang tahimik ngunit malakas na nangyayari sa loob ng inyong katawan. Nagsisimula kang unti-unting mawalan ng kalamnan, dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Ang natural na prosesong ito ay tinatawag na sarcopenia at hindi lang lakas mo ang apektado nito. Ang kalamnan ay hindi lang para sa pagbubuhat ng mga bag o pag-akyat sa hagdan. Ito ang iyong metabolic engine. Tumutulong itong kontrolin ang iyong blood sugar, sumusuporta sa iyong balanse, nagpoprotekta sa iyong mga kasukasuan, at pinapanatiling maayos ang iyong immune system. Kapag nabawasan ang iyong kalamnan, hindi ka lang nawawalan ng lakas, nawawalan ka rin ng katatagan, tibay, at kung minsan, pati na rin ang iyong kumpiyansa. At narito ang mas malalim na katotohanan. Ang pagkain lamang ng protina ay maaring hindi na sapat na ang iyong katawan pagkatapos ng edad 60 ay hindi na tumutugon sa protina tulad noong ikaw ay 30 or 40. Ito ang tinatawag naming anabolic resistance, kung saan ang iyong mga kalamnan ay hindi na gaanong sensitibo sa mga senyales ng protina. Isipin mo na sinusubukan mong paandarin ang isang scooter sa taglamig, pinipindot mo ang button, pero hindi agad umaandar ang makina. Iyan ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kahit na naroon ang protina. Hindi gaanong tumutugon ang iyong mga selyula. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang tatlong pangunahing dahilan sa likod ng nakatagong resistance na ito. Una, habang tayo ay tumatanda, mas kakaunti ang acid na ginagawa ng ating tiyan. Maaaring hindi mo ito nararamdaman, ngunit ang mababang acid na ito ay nangangahulugang hindi natutunaw ng maayos ang protina
para maging mga amino acid. Kahit na kumakain ka ng dekalidad na protina, hindi makukuha ng iyong katawan ang mga building block na kailangan nito. Marami sa mga nakatatandang nakikilala ko ay tahimik na nakakaranas ng paglaki ng tiyan, kabigatan, o hirap sa pagtunaw pagkatapos kumain ng mga pagkaing mayaman sa protina. Pangalawa, mayroong insulin resistance na hindi lamang tungkol sa blood sugar. Tumutulong din ang insulin na dalhin ang mga amino acid sa iyong mga selula ng kalamnan. Ngunit sa pagtanda at lalo na kung hindi aktibo ang iyong pamumuhay, ang iyong mga kalamnan ay hindi na gaanong tumutugon sa insulin. Nangangahulugan iyon na ang protinang kinakain mo ay hindi nakakarating sa mga lugar kung saan ito tunay na kailangan. Ang iyong mga braso, iyong mga binti, iyong likod, pakiramdam mo ay ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit hindi nakikinig ang iyong katawan. At pangatlo, isang bagay na mas tahimik ngunit napakatotoo ay ang chronic stress at pamamaga. Maraming nakatatanda ngayon ang namumuhay na may tahimik na pasanin, mga tungkulin sa pag-aalaga, takot sa kalusugan o pakiramdam na nawalan sila ng kontrol. Lumilikha ito ng mas mataas na antas ng cortisol na nagsisilbing tagasira ng kalamnan. Sa halip na bumuo ng bagong kalamnan, sinisimula ng iyong katawan na sirain ito para sa enerhiya. Ngunit narito ang pag-asa. Kapag naunawaan mo ang tatlong dahilang ito, mababang asido sa tiyan, insulin resistance, at mataas na cortisol, maaari kang gumawa ng banayad na aksyon. Ang kaunting pagkilos bawat araw, pagpapabuti ng panunaw sa pamamagitan ng maligamgam na tubig na may lemon o kumin, at pag-iwas sa biglaang pagtaas ng asukal ay makakatulong. Ang kalamnan ay hindi nawawala magpakailanman. Nakikinig pa rin ang iyong katawan kapag kinakausap mo ito ng may kabaitan. At kahit sa edad na 65, 70 o 75 sa mga tamang hakbang, maaaring bumalik ang iyong lakas. Hayaan ninyo ngayong ipakita ko sa inyo ang isang pagkain na tahimik na sumusuporta sa buong sistemang ito. Hindi pulbos, hindi tableta, kundi isang maliit na buto na nagbabalik ng malaking lakas sa iyong mga kalamnan. Bakit maaaring hindi na ideal na protina ang itlog para sa mga senior na higit sa 60? Sa loob ng maraming taon, pinagkakatiwalaan ang mga itlog sa bawat kusina. Itinuturing itong simbolo ng kalusugan, isang kumpletong protina, at isang matalinong pagpipilian para sa almusal. At totoo naman, ang isang malaking itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 6 na gramo ng protina at kasama ang lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng 10 dapat nating itanong, ang kumpletong pagkain bang ito ay kumpleto pa rin para sa ating nagbabagong katawan? Ang sagot ay hindi lang sa kung ano ang nilalaman ng itlog, kundi sa kung gaano karami nito ang magagamit ng iyong katawan. Noong mas bata ka, 1 o 2 itlog ay maaaring sapat na para suportahan ang pag-aayos ng kalamnan at enerhiya. Ngunit pagkatapos ng 16, dahil sa tinatawag na anabolic resistance, mas mahirap nang mapabilib ang iyong katawan. Kailangan ng iyong mga kalamnan ng mas malakas na senyales. At ang senyales na iyon ay nagmumula sa isang espesyal na amino acid na tinatawag na leucine. Dito nagiging komplikado. Bagamat naglalaman ng leucine ang mga itlog, hindi gaanong mataas ang dami nito bawat gramo ng protina. Sa katunayan, kailangan mong kumain ng 3 hanggang 4 na buong itlog sa isang kainan para lang matrigger ang proseso ng pagbuo ng kalamnan. At para sa maraming senior,
lalo na sa mga may problema sa panunaw o puso. Ang pagkain ng ganoong karaming itlog araw-araw ay maaaring hindi praktikal. Maaari kang maiwan na pakiramdam na ginagawa mo ang tama. Ngunit nakikita pa ring nanghihina ang iyong mga binti o nananatiling mabagal ang iyong paggaling. Ngayon, pag-usapan natin kung paano karaniwang kinakain ang mga itlog sa araw-araw. Ang isang nilagang itlog o omelette ay madalas na may kasamang tinapay, fruit juice, o marahil tsaa na may asukal. Ang kombinasyong ito, bagamat nakakaginhawa, ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng insulin, lalo na sa mga may mabagal na metabolismo o borderline na diabetes. At sa halip na bumuo ng kalamnan, maaaring iimbak ng iyong katawan ang pagkain na iyon bilang taba, lalo na sa paligid ng tiyan o hita. Hindi ito kasalanan ng itlog lamang, ngunit ang paraan ng pagbabago ng ating katawan sa pagtanda ay nangangahulugang dapat tayong maging mas maingat sa kung ano ang ipinapares natin sa ating pagkain. May isa pang detalye na hindi sinasabi sa maraming senior. Karamihan sa mga komersyal na itlog, maliban kung ito ay pasture-raised o mga native na itlog, ay maaaring kulang sa natural na balanse ng omega-3 fats. Sa halip, maaaring mas marami itong omega-6 fatty acids na kapag sobra ay maaaring tahimik na magpapataas ng pamamaga sa katawan. Ang pamamaga, tulad ng alam natin, ay hindi lamang tungkol sa sakit. Naapektuhan nito ang iyong panunaw, iyong mga kasukasuan, iyong mga daluyan ng dugo, at maging ang iyong mood. At isa pang bagay na dapat isaalang-alang, ang mga itlog ay hindi naglalaman ng anumang fiber. Ang fiber ay tumutulong na pabagalin ang panunaw, balansehin ang blood sugar, at pakainin ang iyong gut bacteria, na lahat ay sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan at hormone. Kaya't habang ang mga itlog ay maaari pa ring maging bahagi ng iyong dieta, ang pag-asa sa mga ito bilang iyong pangunahing protina pagkatapos ng 60 ay maaaring hindi magbigay sa iyo ng mga resultang inaasahan mo. Sinasabi ko ito hindi para takutin ka, kundi para anyayahan kang tumingin ng mas malalim. Napiliin kung ano ang tunay na sumusuporta sa iyong katawan ngayon, hindi kung ano ang gumana 30 taon na ang nakalilipas. Naaalala ko si G. Ayala mula sa Cebu. Edad 68 na kumakain ng 2 itlog tuwing umaga na may tinapay at tsaa. Ginagawa niya ang lahat para manatiling malakas. Ngunit nagrereklamo pa rin siya ng pulikat at mabagal na paggaling pagkatapos maglakad. Nang baguhin namin ang kanyang almusal, nagdagdag ng binabad na mga mani, prutas na mayaman sa fiber, at kaunting buto ng kalabasa. Napansin niya ang tunay na pagbabago sa loob ng 2 linggo, mas kaunting pagod, mas magandang panunaw, at mas may kumpiyansang hakbang sa kanyang paglalakad sa umaga. Kaya, mahal na nakatatanda, hindi ito tungkol sa tuluyang pag-iwas sa itlog. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang iyong katawan ngayon ay nangangailangan ng ibang suporta kaysa noong 40s ka. At kapag binigyan mo ito ng tamang uri ng nutrisyon na may mas mahusay na lusin, mas mahusay na panunaw, at mas kaunting pamamaga, maaaring bumalik ang iyong lakas. Sa susunod na seksyon, ipapakilala ko sa inyo ang isang maliit na buto na maaaring tahimik na higitan ang mga itlog, lalo na para sa mga taong higit sa 60. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ng reseta. Isang maliit na kutsara lang at isang bukas na isipan, ang maliit na buto na tinalo ang itlog sa protina at tahimik na nagpapalakas muli pagkatapos ng 60.
Sa bawat kusina, meron tayong mga buto na nakatago sa mga garapon. Mustasa, cumin, fenugreek. Ngunit may isang buto na tahimik na nanatili sa likuran. Ito ay maliit, berde, at madalas gamitin sa mga okasyon o iwiwisik sa ibabaw ng mga matatamis. Ngunit napakakaunting mga nakatatanda ang nakakaalam ng tunay na lakas nito. Ang tinutukoy ko ay ang hamak na buto ng kalabasa. At maniwala ka sa akin, ang kapangyarihan nito ay higit pa sa pandekorasyon. Tanging 28 gramo o humigit kumulang 2 kutsara ng buto ng kalabasa ay nagbibigay sa iyo ng halos 7 gramo ng protina. Kasing dami ng isang malaking itlog. Ngunit ang tunay na sorpresa ay ito. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng mas maraming leucine bawat gramo kaysa sa mga itlog, na siyang eksaktong amino acid na kailangan para matrigger ang pagbuo ng kalamnan. Kaya, habang ang 1 o 2 itlog ay maaaring hindi sapat para gisingin ang iyong pagod na mga kalamnan, ang isang dakok ng buto ng kalabasa ay maaaring tahimik na gawin ang trabaho. Lalo na para sa mga taong higit sa 60 kapag hindi na gaanong sumusunod ang mga kalamnan. Ito ay maaaring maging isang game changer, ngunit hindi lang sa protina nagtatapos ang benepisyo. Ang mga buto ng kalabasa ay mayaman sa magnesium, zinc, at healthy fats. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa lakas. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang magnesium ay mahalaga para sa produksyon ng enerhiya sa loob ng iyong mga selyula. Kung wala ito, hindi makakabawi ng maayos ang iyong katawan pagkatapos maglakad o umakyat ng hagdan. Sinusuportahan ng zinc ang kalusugan ng immune system at mga antas ng testosterone, lalo na sa mga nakatatandang lalaki na nararamdaman na bumaba ang lakas at tibay nitong mga nakaraang taon. At ang mga healthy fats sa buto ng kalabasa ay tumutulong na bawasan ang pamamaga, ang tahimik na kaaway sa likod ng sakit sa kasukasuan, pagkapagod at mahinang panunaw. Naaalala ko si Tito Raghav mula sa Davao na tahimik na nagbahagi ng isang bagay sa kanyang check-up. Sabi niya, "Doktor, kahit kumakain ako ng maayos, pagod ako buong araw. Hindi ko na kayang buhatin ang apo ko. Akala ko tumatanda na lang ako." Ngunit gumawa kami ng isang maliit na pagbabago. Nagdagdag siya ng 1 kutsara ng buto ng kalabasa sa umaga at 1 pa bago mananghalian. Makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya ako na may ngiti sa kanyang boses. Nakaakyat ako sa hagdan ng simbahan nang hindi humahawak sa rehas. 1 taon na mula nang huli kong magawa iyon. Meron ding kakaiba sa kung paano sinusuportahan ng buto ng kalabasa ang iyong insulin response. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi na gaanong sensitibo sa insulin, ang hormone na nagdadala ng protina sa iyong mga selyula. Nangangahulugan iyon na kahit kumain ka ng sapat na protina, maaaring hindi ito pumasok sa kalamnan maliban kung maayos ang paggana ng iyong insulin. Ang buto ng kalabasa, kasama ang magnesium at magagandang taba nito, ay nagpapabuti sa sensitivity ng insulin, na parang binibigyan ang iyong katawan ng susi para buksan ang pinto. Kaya sa halip na maimbak ang iyong protina bilang taba, napupunta ito kung saan ito kailangan sa iyong mga binti, braso, at likod na kalamnan. At narito ang isang bagay na mas nagbibigay pag-asa, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Natural na sinusuportahan ng buto ng kalabasa ang produksyon ng testosterone dahil sa nilalaman nitong zinc at magnesium. Hindi mo kailangan ng mga tableta o iniksyon. Tahimik na tinutulungan ka ng maliit na butong ito na mapanatili ang iyong muscle mass, iyong metabolismo, at maging ang iyong mood at focus.
Makikinabang din ang mga kababaihan, hindi lamang sa pamamagitan ng balanse ng hormone, kundi sa pagpapabuti ng enerhiya, lakas ng buto, at mas malalim na tulog. At dahil ang mga butong ito ay plant-based at puno ng mga anti-inflammatory compound, gumagana ito ng banayad ng hindi ginugulo ang iyong panunaw. Maaari mong itanong, paano ko ito kakainin? Mas simple ito kaysa sa iniisip mo. Sa umaga, iwiwisik ang isang kutsara ng hilaw o bahagyang sinangag na buto ng kalabasa sa iyong yogurt o lugaw. Maaari mo rin itong gilingin para gawing chutney powder o ihalo sa iyong ulam para sa tanghalian. Bago ang magaan na ehersisyo, kahit isang 10 minutong paglalakad, kumain ng isang kutsara ng buto. Nakakatulong ito na bigyan ng gatong ang iyong mga kalamnan at ayusin ang mga ito pagkatapos. At kung nahihirapan kang ngumuya, ibabad ito sa magdamag at i-blend sa isang smoothie na may saging o papaya. 2 kutsara sa isang araw. Iyon lang ang kailangan. Hindi mahal, hindi dayuhan, at hindi mahirap tunawin. Kung nag-aalala ka sa pagtaas ng timbang, hayaan mong tiyakin ko sa iyo. Ang mga healthy fats sa mga butong ito ay talagang binabawasan ang cravings at pinapanatiling matatag ang iyong insulin. Hindi tulad ng mga pritong merienda o matatamis na biskwit. Ang maliit na butong ito ay nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang enerhiya nang walang biglaang pagbagsak. Kaya, mahal na nakatatanda, minsan ang lakas ay hindi nagmumula sa mas malalaking pagkain o mas mabibigat na pagkain. Nagmumula ito sa mas matalinong mga pagpipilian na nakaugat sa ating sariling mga kusina. Tahimik na naghihintay na muling matuklasan. Ang mga buto ng kalabasa ay hindi mahika, ngunit ito ay makapangyarihan. Ibinibigay nito sa iyong katawan kung ano ang tunay na kailangan nito lusin, mineral, fiber, at banayad na paggaling. At kung magsisimula ka ngayon, magsisimulang makinig ang iyong katawan. Maaaring tumagal ng 1 linggo o 2, ngunit darating ang pagkakaiba sa iyong mga hakbang, sa iyong postura, sa iyong espiritu. Tingnan natin ngayon kung paano isama ang butong ito araw-araw nang hindi sumusobra at kung paano ito ipares sa ibang mga pagkain para sa mas mahusay na suporta sa kalamnan. Paano gamitin ang buto ng kalabasa araw-araw nang hindi tumataba. Isang simpleng routine para sa mga Pilipinong senior. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng buto ng kalabasa. Ang susunod na tanong ay natural na darating. Paano ko ito kakainin araw-araw nang hindi tumataba? Ito ay isang napakawastong alalahanin, lalo na para sa mga senior na sinusubukan ng pamahalaan ang kanilang baywang, diabetes o panunaw. Hayaan ninyong tiyakin ko sa inyo ng may kabaitan. Ang buto ng kalabasa kapag kinain sa tamang dami at sa tamang oras ay hindi nagdudulot ng pagtaas ng timbang. Sa katunayan, makakatulong pa ito sa pagkontrol ng gana, balanse ng enerhiya at regulasyon ng asukal. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, 1 hanggang 2 kutsara bawat araw ay higit pa sa sapat upang matanggap ang buong benepisyo. Yun ay halos 28 gramo. Madaling sukatin. Simpleng isama sa mga regular na pagkain at banayad sa tiyan. Hindi kailangang kumain ng malalaking halaga. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho, hindi sa dami. Isipin ito na parang nagdaragdag ka ng isang tahimik na katulong sa iyong pang-araw-araw na routine. Isa na sumusuporta sa iyong lakas ng hindi gumagawa ng ingay. Sa umaga, maaari mong simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng paghahalo ng 1 kutsara ng hilaw
o bahagyang sinangag na buto ng kalabasa sa iyong yogurt o homemade na lugaw. Kung mas gusto mo ang mga smoothie, i-blend ang mga buto kasama ng saging, ilang binabad na almendras, at isang kurot ng kanela para sa init at mas mahusay na panunaw. Ang maliit na hakbang na ito ay nagdaragdag hindi lamang ng protina, kundi pati na rin ng healthy fats at fiber sa iyong almusal na tumutulong na mapanatili kang busog ng mas matagal at kontrolin ang mga cravings para sa tanghalian. Maaari kang magwiwisik ng isa pang kutsara sa ibabaw ng sariwang salad na may olive oil o ihalo ito sa iyong ginisa o ulam bago ihain. Ang kombinasyon ng mga buto at magagandang langis ay nagpapabuti sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D, at K na lahat ay mahalaga para sa kalusugan ng buto, mata, at nerve. Kung masyadong malamig o hilaw ang salad, subukang ihalo ang buto ng kalabasa sa iyong sausawan. Idagdag ito sa iyong sabaw o ihalo sa kinsay at lemon. Ito ay maliliit na ideya, ngunit pinapanatili nitong nakaugat ang iyong mga pagkain sa tradisyon habang sinusuportahan ang mga modernong layunin sa kalusugan. Ngayon, kung nasisiyahan ka sa magaan na paglalakad o stretching sa araw, narito ang isa pang tip. Mga 30 minuto bago ang iyong aktibidad, kumain ng isang kutsara ng buto ng kalabasa ng mag-isa o may isang hiwa ng prutas tulad ng papaya. Ang pre-activity snack na ito ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng direktang supply ng leucine at magnesium na tumutulong sa kanila na gumanap ng mas mahusay at mas mabilis na makabawi. Maraming mga nakatatanda ang nagsasabi sa akin na ito ay nagpabuti sa kanilang balanse sa paglalakad sa gabi at nabawasan ang pakiramdam ng pagod pagkatapos. At kung mas gusto mong maging magaan ang iyong gabi, iwasan ang pagkain ng mga buto malapit sa oras ng pagtulog. Sa halip, tumuon sa pagkain nito ng mas maaga sa araw kung kailan natural na mas malakas ang iyong metabolismo. Ang mga healthy fats sa buto ng kalabasa ay hindi iyong kaaway. Pinapabagal nito ang panunaw, pinapatatag ang blood sugar, at tumutulong pa na bawasan ang gutom sa gabi o craving sa asukal. Naaalala ko si Tita Kamala mula sa Maynila na nag-alala na ang pagdaragdag ng mga buto ay magpapataas ng kanyang kolesterol. Pagkatapos ng 3 linggo ng pagdaragdag ng 2 kutsara lamang sa isang araw, nagulat ang kanyang doktor na makita na mas kontrolado ang kanyang asukal at halos nawala ang kanyang pagkapagod pagkatapos ng tanghalian. Sinabi niya sa akin, hindi ko na kailangan ng biskwit sa alas 4 ng hapon, tahimik na ginagawa ng mga butong ito ang kanilang trabaho. Kaya, mahal na nakatatanda. Hindi ito tungkol sa paggawa ng isang bagay na malaki o mahirap. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng maliliit at maalalahanin na mga pagbabago na tumutugma sa mga pangangailangan ng iyong katawan ngayon. Isang kutsara sa umaga, isang kutsara sa tanghalian. Yun lang. Hindi gusto ng iyong katawan ng mas maraming pagkain. Gusto nito ng mas mahusay na pagkain. At sa buto ng kalabasa, binibigyan mo ito ng eksaktong ganoon banayad, makapangyarihan, at natural na suporta. Sa susunod na seksyon, tutuklasin natin kung paano ipares ang buto ng kalabasa sa iba pang sangkap upang palakasin ang suporta sa kalamnan at tulungan ang iyong katawan na masipsip ang mga sustansya ng mas mahusay. Bakit kailangan ng mga senyor ang matalinong protina? Hindi lang mas maraming protina. Pagkatapos ng Ostende, maraming nakatatandang nakikilala ko sa buong bansa ang nagsasabi ng parehong bagay. Doktor, mas marami na akong kinakaing protina ngayon, pero nanghihina pa rin ako sa loob.
At naiintindihan ko dahil pagkatapos ng 60 ang pagkain ng mas marami ay hindi palaging solusyon. Ang tunay na kailangan ng iyong katawan ay hindi lang mas maraming gramo, kundi mas matalinong protina na kaya nitong tunawin, sipsipin, at gamitin. Lalo na't bumabagal ang panunaw, nagbabago ang mga hormone, at mas mahirap panatilihin ang mga kalamnan. Ang mga matalinong pagpipilian ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Isipin na ang iyong katawan ay parang isang construction site at ang protina ay ang mga ladrilyo. Ngunit ang mga ladrilyo lamang ay hindi nakakabuo ng bahay. Kailangan mo rin ng crane para buhatin ang mga ladrilyo. Ito ang insulin. Kailangan mo ng construction manager para idirekta ang proseso. Ito ang iyong hormone system. At sa wakas, kailangan mo ng malalakas na manggagawa para ibaba ang mga ladrilyo. Ito ang iyong asido sa tiyan at mga digestive enzyme. Ngayon, noong mas bata ka, lahat ng mga manggagawang ito ay alerto at aktibo. Ngunit pagkatapos ng 60 ang crane ay kinakalawang, ang manager ay bumabagal, at ang unloading team ay inaantok. Kaya kahit magdala ka ng truck na ladrilyo, ibig sabihin maraming protina, walang nabubuo ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga senior ay tumataba, nakakaramdam ng paglaki ng tiyan, o nananatiling mahina sa kabila ng pagkain ng maayos. Dito pumapasok ang smart protein, mga pagkaing madaling tunawin, mayaman sa leucine at natural na anti-inflammatory. Ang mga proteinang ito ay hindi lang basta nananatili sa iyong katawan. Talagang nararating nila ang iyong mga kalamnan at sinisimulan ang gawain ng muling pagbuo. At kapag isinama sa mga simpleng gawi tulad ng banayad na paglalakad, malalim na tulog, at maligamgam na panunaw, ang mga resulta ay mas mahusay. Palagi kong pinapaalalahanan ang aking mga pasyente, ang panunaw ay nagsisimula sa apoy. Pagkatapos ng 60, ang apoy na ito ay nagiging maliit na ningas, ngunit maaari mo itong pag-alabin ng dahan-dahan. Uminom ng maligamgam na tubig na may kumin o anis. Kumain ng dahan-dahan at iwasan ang napakalamig o pritong pagkain sa gabi. Isa sa aking mga pasyente, si G, na 72 taong gulang mula sa Pampanga, ay nagsabi minsan, "Akala ko kailangan ko ng mas maraming pagkain para manatiling malakas. Ngunit ang talagang kailangan ko ay pagkain na magagamit ng aking katawan." Matapos lumipat sa mas magaan na pagkain, pagbutihin ang kanyang panunaw, at magdagdag ng buto ng kalabasa para sa matalinong protina, bumuti ang kanyang postura, enerhiya, at tulog sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya, mahal na nakatatanda, hindi ito tungkol sa pagkain ng marami. Ito ay tungkol sa pagkain ng tama. Ang iyong katawan ay matalino. Nais pa rin nitong bumuo at protektahan ka. Ngunit kailangan nito ang iyong suporta sa pamamagitan ng mas mahusay na mga pagpipilian, mas magaan na mga gawain at pagkain na umaayon sa iyong edad, hindi laban dito. Sa susunod na bahagi, dahan-dahan nating isasara ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo na kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring magbalik ng lakas at kalinawan na akala mo ay nawala na magpakailanman. Hayaan ninyo akong iwanan kayo ng isang tahimik na kwento. Isa na nagpaalala sa akin kung bakit napakahalaga ng banayad at natural na mga pagpipilian pagkatapos ng SEM2. Ilang buwan lang ang nakalipas. Nakilala ko ang ambos de anyos na si Aling Lakshmi mula sa Batangas. Sinabi niya sa akin, "Doktor, mabigat ang pakiramdam ng aking mga binti tuwing umaga. Kahit ang pag-akyat ng isang baitang sa aming altar ay mahirap na." Sinubukan niya ang mga calcium tablet, protein shake, at kahit mga herbal supplement,
ngunit hindi talaga bumalik ang kanyang lakas. Kaya iminungkahi ko ang isang bagay na simple. Hiniling ko sa kanya na magdagdag lamang ng 2 kutsara ng buto ng kalabasa sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Isa sa umaga, isa sa hapon. Walang gamot, walang mamahaling routine. Isang maliit na buto lang na may malalaking sustansya na kinakain ng may pag-iingat at regularidad. Pagkatapos ng 4 na linggo, tinawagan niya akong muli at iba na ang kanyang boses. "Doktor," sabi niya, "naglakad ako papunta sa kapilya, sa kanto kaninang umaga, nang hindi humihinto at hindi kumakapit sa braso ng asawa ko. Ang isang sandaling iyon ay mas makabuluhan sa kanya kaysa sa anumang gamot, at ipinaalala nito sa akin muli na minsan ang pinakamaliit na pagkain, kapag ibinigay sa tamang oras, ay maaaring gumising sa lakas na nakatago sa loob mo. Kaya, mahal na nakatatanda, pakitandaan na ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay pa rin. Hindi mo palaging kailangan ng mas maraming tableta o magagarang pulbos. Kailangan mo lang pumili ng pagkain na mabait sa iyong edad, sa iyong katawan, at sa iyong pang-araw-araw na ritmo." Ang mga buto ng kalabasa ay hindi mahika, ngunit ito ay isang makapangyarihang kaibigan kung gagamitin mo ito ng banayad at tuloy-tuloy. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na maunawaan kahit isang bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-asa, inaanyayahan kitang i-type ang salitang lakas sa comments sa ibaba. Ang maliit na salitang iyon ay maaaring magpaalala sa iba, sa isang taong tahimik na nanonood tulad mo, na posible pa ring maging malakas kahit pagkatapos ng 60. At kung meron kang kaibigan, kapitbahay, o sino man sa iyong pamilya na nakakaramdam ng pagod, panghihina, o pagkadismaya sa kanilang katawan, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Maaaring ito ang regalo na hindi nila alam na kailangan nila. Dahil ang mabuting kalusugan ay hindi isang bagay na itinatago natin sa ating sarili. Lumalago ito kapag ibinabahagi natin ito ng may pagmamahal. At bago tayo magtapos, hayaan ninyong ihandog ko ang maliit na pagpapalang ito mula sa puso. Naway gumising ka bukas na may kaunting dagdag na enerhiya, kaunting gaan sa iyong mga hakbang at kaunting dagdag na paniniwala sa iyong katawan. Dahil bawat hakbang pasulong, kahit maliit, ay pag-unlad pa rin. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Hanggang sa muli, manatiling malusog, manatiling may pag-asa, at manatiling malakas.